Natapos na ang tinatawag na unang volume sa Black Rider at deserve ba na tutukan ng barel ang dineliver sa atin or kailangan pa ba maghingi tayo ng refund? Alamin natin sa aking review. Ang kwento nito ay inaasta na what if may John Wick ang Pinoy at heto na yon. Pero since normal na delivery rider lang na walang proper training, fighting skills maliban sa pagiging sanggano, parang nobody lang ito, kaso lang reverse. So sinundan natin ng isang normal na delivery rider na si Elias, ginampanan ni Roro Madrid, na committed na patumbahin ang isang malaking sindikatong nakabangga niya, namely itong manyak na si Calvin, ginampanan ni John Lucas, at itong tatay niya na mas kalmado at mas kontrolado na leader ng sindikato na si Senyor Edgardo, ginampanan ni Raymond Bagatsing. Usually sa mga GMA na serye, may pinipresenta silang solid na premise sa simula pa lang. Example ay ito ang simpleng plot sa maging sino ka man, in-establish yung characters at motivations nila sa unang linggo, leading up sa ending nito, at least mapipredict mo. Pero dahil may pinagdaanan tayo kasama yung mga bida sa daan, at least may satisfaction sa huli na nadiganap na development. Isa pang example ay ang Royal Blood. Isang outsider sa isang estate ay namatay ang patriarch at madadaanan sa ending at least ay may dinaanan tayong pagbabago at development sa mga karakter na nandun. Dito sa Black Rider, binaluktot ang formula at hindi ko nagustuhan yung pinalabasan. Mainly solid dapat. Ito dahil madali na lang kung saan gusto dumaan ang kwento nito sa na-provide na plot at mag-sprinkle ng mga ilang brutal na action sa gitna. Pero may tatawag ako dito sa dilemma na nasa style ng Batang Quiapo at ang probinsyano, yung style. Paliwanag ko lang sandali. Sa probinsyano at Batang Quiapo, may mga maraming subplots na nagaganap doon na minsan walang kinalaman sa main kwento kung ano bang focus nun. At ganun yun dito sa Black Rider. Pero dito, pag-usapan natin dito sa Black Rider kung paano nila gamitin yon. So may isang set piece dito, malaking barilan ng police kasama si Black Rider dito sa base ng mga woman traffickers at yung mga sindikato na nananatili dito. So nandun tayo sa action set piece na yon. Tapos bigla tayong malilipat sa random bikini show off kila Herlin Budol. Tapos parang, ewan ko, kinakalaban nyo itong babae ng asawa niya. Parang doon pa lang, bakit ka pa mamananatili sa asawa mo? Tapos parang makikipagtarayan ka pa. Pero wag muna tayo mag-focus doon. Mag-focus tayo kung paano nagugulo nito yung parang pacing. Usually, okay lang kung halatang parang may pelit na subplot sila na dito. Pero pag may nagaganap na action, tapos sa gitna nun may gantong eksena, nakaka-distract sa totoo lang. Mas gusto ko ma-play itong eksena after ng action bilang at least palate cleanser or kaya pahinga sa lahat ng adrenaline ng action. Pero hindi. Ilipat tayo sa barilan, then sila. Nakaka-distract lang at halos lahat ng action set pieces ay ganyan. At ito lang yung ilang mga examples. Bilang paalala lang, di ko dislike yung subplot sa kanila. Pero sa mas malaking punto, mas gusto ko nagaganap yun pag nandito si Elias habang nag-aaway sila, Herlin Budol at saka yung visit niyang asawa. Satisfying din pag naganap yun. Karamihan dito sa totoo lang ay fillers, like may mga ilang kalokohan na pinaggagawa yung side characters like si Labani, ginampanan ni Yasi Pressman at saka yung kapatid niyang bunso. Pero pag nasa isang conflict sila, kunyari parang nadawit sila sa sindikato or kaya mga corrupt na officials, mas intriguing panoorin. Pero nung naligtas na sila, wala na, parang medyo naging boring sila. May mga ilang eksena rin tayo sa ilang tropa ni Elias, Matic, best friends mo na yung mga workmates mo, karamihan doon ay astig. Pero minsan nakakainis pag masyadong lumalalim yung eksena sa kanila. Like itong deep look sa, pangalan ito, si Kuya Kim. Basta parang ginaya niya atas Kuya Kim sa ABS-CBN days niya. At saka yung estudyante niyang kapatid na pinapaaral niya. Masyadong sweet, pero wala itong pampaambag sa pinakatakbo ng main na kwento. Pero effective at pagbibigyan ko naman dahil ang sweet naman eh. Itong mas nakakainis dito na hindi ko pagbibigyan ay itong sa lugawan or ewan ko, kinakainan ng mga tropa ng mga delivery riders. Then may audacity tayo sa kanila na ipakita sa atin itong tita na nagtitinda at ipakita itong drama na napakahabang drama na akusahan na kumukupit ba siya sa tinda or matumal na lang. At pustahan tayo, wala itong sense kung paano ito papambag yung kwento. Gets ko yung punto na parang gusto nilang dagdagan ng relatability yung mga karakter dito. Pero di ko naman sinasabi na wag nila subukan na gawin yon.
at least sana gawin naman nilang mas maayos or try harder doon. Yung parang pinaka-problema ay napakahaba nung nangyayari sa lahat. Tapos, parang distracting ito sa parang kung ano bang pinagagawa. Isa pa, may action nga pala nagaganap dito sa gitna nun. Tapos, ito, habang nangyari to, napakahaba. Di ko pa na-mention dito yung pinaka nakakainis na nanggaling kung saan. Itong nililigawan ni Long, ano pangalan ng actress na to, parang nagkakaroon siya na parang drama dito kay Herlin Budol. Pero gusto ko eksena na yun, effective yun. Isa pa nga lang, parang distracting lang kasi may action na nagaganap sa gitna. Kung mas maayos lang yung pacing, kunyari, tapusin nyo muna yung action na nagaganap kila Black Rider. Sa ngayon, ongoing pa rin itong Black Rider. Maraming problema para sa akin itong palabas ito. Normally, ang mga teleserye ng GMA ay nagiging problematic lang para sa akin pagdating sa finales. Kung napapanood nyo na yung mga ilang reviews ko sa mga ilang teleserye, ang dami kong problema pagdating sa finale ng palabas. Pero ongoing pa ito sa ngayon. At normally, habang ongoing pa yung palabas, marami akong mga pinupuntong flaws na pwede pang ma-improve dito. Pero yung mga ilang problema dito ay napaka-major. Like, sobrang glaring at nakaka-distract sa totoo lang habang pinapanood ko. Sa ngayon, bibigyan ko to ng 5 out of 10 para sa unang yugto na to kasi kakatapos lang ito noong nakarang linggo. May potential itong Black Rider mula sa premise nito na parang, parang may John Wick yung style. Mula sa tinatawag kong dilema na nangyayari sa Batang Quiapo at Probinsyano. Parang nangyayari na rin yung premise ng Batang Quiapo dito sa Black Rider eh. Kasi parang, baka tatay ni Black Rider, ni Elias, alias Black Rider, yung pinaka-boss, yung ng sindikato dito na si Senyor Edgardo. Which, sa hindi naman masama nagayahin yung parang twist na yon. Pero, para sa palabas na ito, mediocre lang ito para sa akin.